Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakiyaw. Sino ba ang magpa-final decision nito para ma-push through yung maganda ninyong advocacy? Kasi una-una, kahit kami, kahit sa ganitong edad, we're also longing to have that nuclear power plant na ma-install. Kasi sa pagkakaalam ko rin po sa mga Japan engineer na nakausap ko, yun din po ang sinususugan nila. Paano ba natin ito ma-expedite para tuloy-tuloy na ito? Kasi una-una, mas nakakatuwa na ang mga engineer na Pinoy ang mangibabaw sa gandang proyekto ito, sa magandang proyekto na to. Alam mo, ang katotohanan yan, yung sa ibang planta sa buong mundo, marami. Puro Pilipino nag-operate. Yun nga po eh. Ngayon, ang tinatanong mo yung... Sino magdi-decide? Sino ba yung kailangan natin pagin? Alam mo, ang totoo niya, may desisyon na yan. Oh. Dinesisyon na ni President Duterte. Okay. Na ngayon, pinag-aaralan, kinukuha ng under study. Yung regular study na. Okay. Ngayon, ang niyan, nung kami nagsabit ng letter kay Pinoy, Opo. ang sabi namin dyan, kami nag-budget ng $1 million. Hindi pa mauubos yun. Pagkatapos, ang kuha namin dyan, i-rehab yan within 12 months to 18 months. Okay. Pero ngayon, narinig na may abutin daw ng 4 years. Hindi po pwedeng, hindi pwedeng abutin ng 4 years yan. Kasi kung magtayo ka ng bagong planta, mga 5 to 6 years lang yan eh. Malayo yung prediction nilang 4 years ang gagamitin mo. Kasi ang dapat yan, kasi yung mga dapat sa mga expert na tanong, yung mga physicists. Kasi pag tinanong kay congressman, siyempre, lalo na kung si Sherwin Gatchalian tatanungin mo. Patay ka ba? Mabilis na tayo. Kailangan, kasi ang pangangailangan yan, kung pwede lang yan siguro sa expectation namin, 2 years. 20 years. Wow. Kasi isipin mo yung dapat nga nung pagmandal yan, alam mo, nung nanawagan kami dyan, wala pa akong puting buhok. Hindi kami tumigil yan. Pumunta kami Fukushima. Meron kami isang kasama dyan. Umurong ang balls. Okay. Sabi, tahimik muna tayo. Kasi kilala ni Eddie Marion Sir, follow up na lang. Yung kanina sinabi niyo Fukushima, kasi galing ako doon Ano mo ba ang, ito ba pagkakataon lang na nagkasabay yung explosion nito, yung tsunami? Simultaneous yan. Nagkaroon ng earthquake, expect mo, pag lalong malaki, mga 7, halos 9.2 yan expect mo yung tsunami. So, madalas mangyari po yun. Ngayon, ito, bibigyan kita Ako galing nung nagpunta ako sa Japan. Hindi ako nakapunta ng mismo Fukushima. Opo. Pero marami ako nakausap doon. 2013, pinababalik na yung mga tao doon. Nagtatayuan na sila. Kasi ang nangyari diyan, actually yung radiation na nag-leak doon, ang tawag doon, cesium. Cesium radiation. Ano yung sabihin? Cesium radiation is fast decaying. Fast decaying yan. Kaya yung mali yung sabi nila, contaminated yung dagat. Mali yun. Ngayon, ang ginawa nila, yung ginawa ng Japan, kasi marami ding mga kumukontra doon sa Japan Opo. Ang ginawa nila, parang decontamination. Yung mga lupa, linis. Pero after 2013, ini-invite na ng government na bumalik na yung mga tao at yung magtatrabaho doon, doble ang sahod kesa sa city. Sa normal. Para bumalik lang yung tao. Actually, dalawang planta nila nag-ooperate sa Sendai. This is in behalf of the National Power Corporations. Yes. I do believe the President can have the decision for this. And also, the government will ask the Congress and the Senate to amend or repeal the law na 9136. Kasi the IPIRA law. Kasi nangyari, pera lang Pera. nawawala naman yung pera. Kaya ako sinasabi is,
you have to repeal this law not based on that one, but because of the needs of the government. Because kung hindi mag-a-action sa government, sino mag-a-action sa atin? Who will take care of our people? Of course, kung ako na may private, I'm go for the profit, not to the service of the Filipino people. Bakit pa magtatayo ng nuclear power plant kung malulugi ako? I have to earn more and more and more. Ngayon, ang kinuha natin dito is kung maamyendahan, kasi kung hindi, yung bataan lang ang marerehab. Hindi ka pwede magpatayo ng additional power plant. That's against the law. At yung Filipino, the Filipino people is been keep on holding on that particular provisions of the 9136. So you have to repeal the law. And then you can put more power plant. So ngayon, kung may 9136, if you're going to amend, kung magtatayo tayo ng nuclear power plant dito, so lahat ng mga basic needs, dapat kontrolado ng government. Hindi yung ibibigay mo sa private. Lahat naman ng privatization na ginagawa nila, puro palpak So, yung tubig natin, sabi nila, magmumura. Binabayaran ko sa bahay, 2,000 na. Dati, 200 pesos. Asan ang essence ng privatization? Yung kuryente natin, magkano binabayaran ko? Dati 500. Ngayon, 5,000 na. 10,000 na. Ano ba yung silbi ng privatization? Ibinenta nila yung National Power Corporation, paubos na. Itong Rizal, mas maganda pang opisina nila kaysa sa MPC. Bakit hindi patanggalin niya? Wala naman doon. Yung utang, yung diniscuss ko sa kanila, dati 500 billion. When you talk about privatization, pag nagawa natin ito tayo sa batas, we will pay the 500 billion pesos na utang ng Pilipinas sa MPC. Magkano na ngayon? 1.7 trillion. Nasaan ang pinagbentahan? So, wala rin. So, paano tayo magiging kuwan? Hindi happy ang Pilipino. Sapagkat kaya kami naandito, kaya kami lumulutang na sa Philippine Mechanical Engineering Practitioner, ay para gisingin na rin ang gobyerno, suporta sa National Power Corporation, as well as the Department of Energy. Kung talagang si Kusi ay talagang gusto niyang ipaglaban na may operate at magawa natin ang planta na ito. So, because at this point in time, as I mentioned dun sa presentation ko, no industrialization can achieve in the Philippines if we cannot have the nuclear energy. Ngayon, misinterpret lang naman nila. So, kailangan lang natin dito, tulungan natin ng MPC, tulungan natin ang DOE, at makakatulong din tayo sa mga Pilipino. Ang kailangan natin ay, kasi wind power, pag wala kang hangin, asan ang kuryente mo? Pagka solar power, pag walang init, bumagyo, nasaan ang kuryente mo? Kung may planta ako, ilalagay mo yan, paano? Kung may nakakabit na hydroelectric power, naging summer, kung wala kang tubig, paano? Diesel engine, magkano yung diesel? Sobrang mahal. So the only thing that we need for the industrialization is the nuclear energy, the nuclear power plants. No other can except. Nga lang, sabi nga as mentioned by Dr. Unfred, Dr. Jurgens, we need to have a very, very accurate and of course with the security and safety must be observed. And I think the Filipino people as well as the government and the national power can do that. So that's all. Yung sinasabi ng kaibigan ko ito na kalahating trilyon na utang ng NPC. Mali po yun. Hindi na po utang ng national power yun. Utang na po ng pisang yung gawa ng yung pong assets ng kinuha nila But the press is always harping na utang ng National Power Corporation. Inabsorb nga pala. Kinuha nila. At ang alam ko dyan, ayon sa aking pag-aaral, naibenta nila ng palugi. For the record po, yung Singapore, nag-privatize din ng kanilang mga power plants. At nagkaroon tinatawag na privatization windfall. Pera! At iyon ay kinilang in-invest sa Temasek Corporation ng kanilang investment arm. Sa Pilipinas po, baliktad. 90% ng power plant na ibenta. Ang natira ay kalahating trilyon na utang. And that is based on the website ng PISAM. Punta po kayo doon, makikita nyo. Marami po. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli!
at pakialam, galaw-gaw. Kung tawagin siya'y ganyan, kang karo.